Yan, so patuloy po tayo sa ating pong tinatalakay na ating pong aralin, yung ating pong yung Ten Commandments series. So ngayon po ay nasa ikalimang utos na po tayo. Yan, sa mga ngayon lang po naka-attend ay meron po tayong dalawang series na sinusubaybayan dito sa church. Yung sa part po ni Pastor Jeff, pag siya po ang napakinggan nyo ay yung The Kingdom Prayer. So nakikita po natin yung kahalagahan po nito kung paano tayo nakikipag-usap sa Panginoon. At ito naman pong topic na dinidiscuss ko, yung The Ten Commandments series, iniisa-isa po natin yung Ten Commandments. So makikita po natin kung paano naman po ang Lord nag-instruct sa bayang Israel during that time. O sa mga redeemed people, yung mga taong kanya pong niligtas mula sa Ehipto. Okay, so tayo po ngayon ay nasa ikalimang utos na po. Ito na po ay yung tinatalakay po natin, yung sabi sa Exodus, yan, Exodus chapter 20 verse 12. Tayo po muna tayong lahat. Tayo po muna ay manalangin. Then basahin po natin yung teksto. By the way, yung 10 utos, kung di kayo pamilyar, bababasa niyo po siya sa Exodus 20. Okay, so nasa Exodus 20 verse 12 na po tayo, ikalimang utos. Sige po, tayo po lahat ay yumuko, tayo po ay manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos, mapangyarihan sa lahat, salamat po sa umaga pong ito. Ama, patuloy po kami lumalapit sa inyo, patuloy na humihingi po kami ng inyong pong habag, ng inyong pong awa, na sa umaga pong ito, kami po ay makikinig ng inyong pong mga salita. Salamat po sa pribilehiyo dahil malakas pa po kami, nakakarinig pa kami, Panginoon, nakakalakad pa kami. Marami pa kami pwedeng gawin para po kayo ay aming pong parangalan sa aming pong mga buhay. Yung bawat segundo, bawat minuto ng aming oras, hindi namin alam kung ano yung pwedeng mangyari sa amin. Pero salamat dahil patuloy niyo pong ipinapakita ang inyong pong kahabagan, ang inyong pong pag-iingat. Binibigyan niyo kami ng maraming pagkakataon para kami po ay manumbalik, kami po ay makarinig po ng inyong pong mga salita. Pinapalalim niyo po ang aming pong pagkaunawa sa inyong pong mga salita sa pamamagitan po ng mga bagay na ito na aming pong napapakinggan. Salamat po na hindi lamang ito basta hindi lang ito basta marinig namin. Bagkos Panginoon, maging way ito para ikaw po ay amin po masunod sa amin po mga buhay. Maging gabay po namin ito sa amin po pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po na sa oras na ito, kayo po ang patuloy na kumausap, patuloy niyo pong baguhin yung aming puso, laman ng aming isipan. Kayo po ang manguna, Panginoon, kayo po ang mahayag, ng inyong pong kaluwalhatian at siyang patuloy na mangibabaw at makita sa oras na ito. Maraming pong salamat sa mga kapatid kong ito na kayo po ang patuloy na magbubukas ng aming po mga puso, ng aming isipan. Sa mga pamamagitan po ng inyong po mga salita ay aming pong maunawaan at aming pong masunod ang nais mo sa aming po mga buhay. Pinupuri ka namin, Panginoon, ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, tayo muna tayo lahat. Basahin muna natin. Sabi po sa Exodus 20 verse 12 sa English version, sabi po dito, honor your father and your mother, that your days may be long in the land that the Lord your God is giving you. Sa Tagalog version po, igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka na matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Purihin po ang Panginoon. Sige po, makakaupo na po kayo. Yan, so kung mapapansin natin mga kapatid sa ating pong dinatalakay, ito pong The Ten Commandments series, mapapansin po natin na yung unang apat na ating pong tinalakay patungkol dito sa Ten Commandments, lahat po ito ay tumutukoy sa kung paano po natin igagalang, kung paano natin mamahalin, kung paano po natin i-respect ang nag-iisang Diyos na nagbigay po ng buhay sa bawat isa po sa atin. Lahat po yung unang apat, kung mapapansin natin mga kapatid, lahat po ito ay nakasentro sa ating pong Panginoon. Kung paano po natin siya titignan bilang isang Diyos na makapangyarihan sa lahat. So nakita na po natin, yung unang apat na tinalakay po natin ay kung paano po nagpapakilala ang Panginoon sa bayang Israel during that time. Kung paano po siya dapat ituring, kung paano siya kikilalanin, at kung paano ang bayang Israel ay magbibigay galang sa nag-iisang Diyos na makapangyarihan sa lahat. After po nito mga kapatid ay makikita natin dito po sa ikalimang utos ng ating pong Panginoon sa bayang Israel
makikita po natin na nung time po na isinare o time po na ibinahagi ng Diyos ang kanya pong kautusan sa bayang Israel sa pamamagitan ni Moses sa Mount Sinai, mapapansin natin na after po niya ituro o after po niya i-share yung ika-4 na utos na kung saan yung Sabat, kasi kung papansin niyo yung una, you shall have no other gods before me. Hindi tayo kinakailangan o hindi tayo dapat magkaroon ng ibang Diyos maliban sa Kanya. And there are times nagkakaroon tayo ng iba nating perspective sa ating Panginoon. Kaya meron pong itinuro din ang Lord sa ikalawang utos na you shall not make for yourself an idol. Hindi tayo gumagawa ng rebulto, but there are times gumagawa tayo ng sarili nating Diyos base sa perspective o gusto nating klase ng Diyos na nasusunod, na tayo ang nasusunod, na dadala natin kung saan natin gusto. Di ba? Tinuturo din sa atin ng ating Panginoon. Kahit nung papasin natin, nung Sunday, ay tinuro sa atin even the Sabbath. Di ba? Kung paano tayo dapat magkaroon po ng panahon sa ating pong Panginoon sa araw po ng pamamahinga. Kung paano tayo dapat naglalaan ng araw at oras sapagkat ito pong araw na ito ay pinagpala na po ng ating pong Panginoon. At ang paglalaan po natin ng araw para sa araw ng pamamahinga o ito pong araw po ng Sunday na ating pong tinatalakay sapagkat ito po ay na-adapt din natin. Kung papansin natin kasi itong Sabbath na ito, itong rest day natin, na-adapt natin to sa ginagawa po sa New Testament ng mga disciple. Nung time po na ang ating Panginoon ay nabuhay o ating Panginoong Jesus ay nabuhay na magbuli. Kaya po natin to ginagawa ng Sunday. Okay? So makikita natin na lahat ng ito mga kapatid, itong 4 na utos na ito, nakasentro ito na kung paano natin dapat igalang, irespeto at mahalin ang ating pong Panginoon. Nagpakilala ang Lord sa bayang Israel kung paano siya, kung ano dapat or kung sino siya, kung anong klase siya, ano yung kanya pong katangian, yung karakter niya, at ano po siya bilang Diyos sa bayang Israel during that time. So makikita natin mga kapatid, lahat ito nakasentro kung paano natin igagalang ang ating nag-iisang Diyos. So after po nito mga kapatid, ituro ng ating Panginoon, yung commandment na ito sa Mount Sinai, hindi po siya natapos doon. Hindi siya natapos na kung saan paano natin igagalang, kung paano natin irerespeto, paano natin pagbibigay pugay sa ating pong Panginoon, sa nag-iisang Diyos. Hindi po siya natapos doon sa ika-4 na utos. Nagsisimula po ang Panginoon sa ikalibang utos, papunta sa ika-10 utos, mapapansin natin mga kapatid, papunta ito kung paano natin mamahalin naman ang bawat isa. Kaya nga po pagdating ng New Testament, makikita natin, ang 10 utos, ginawa ng ating Panginoong Jesus na 2 utos na lang. Love your God and love your neighbor. Amen? So yung unang 4, tumutukoy sa love your God. Yung anim na utos mula sa ika-5 utos hanggang ika-10 utos ay tumutukoy sa love your neighbor. So hindi natapos ang ating Panginoon na ituro o i-command yung ika-4 na utos, bagkus makikita natin na nagpatuloy ang ating Panginoon ng kanyang pong kautusan sa bayang Israel kung paano naman natin mamahalin ang bawat isa. Alam niyo, makikita natin na kung tayo po tunay na nagmamahal sa Panginoon, magagawa din natin yung mahalin ng ating pong kapwa. Magagawa din natin yung ikalawang pinakamahalagang utos ng ating Panginoon na ang nilalaman ay yung ika-5 at ang ika-10 utos ng ating pong Panginoon. Kung paano natin ipapakita yung ating pong pagmamahal sa ating kapwa. So nagtuturo ngayon ang ating Panginoon. Ito yung first commandment niya patungkol kung paano natin ipapakita naman ang ating pagmamahal sa ating pong kapwa. At ang unang tinalakay at ang unang ibinigay ng ating Diyos sa bayang Israel during that time ay kung paano natin mamahalin ang ating pamilya. Di ba? In-address ng ating Panginoon. Hindi mo na siya nagsimula doon sa ibang bagay kung paano natin ipapakita yung ating pagmamahal. Nagsisimula ang ating Diyos ng kanya pong kautusan sa bayang Israel. Ina-address po niya ngayon dito ang pamilya. Ang sabi ng Diyos, honor your father and your mother. Mga kapatid, hindi po ito aksidente sapagkat kung papansinin natin during that time sa bayang Israel,
Kung babasahin po natin ang book ng Exodus or even the Genesis, makikita natin mga kapatid na bago pa man ang bayang Israel nagkaroon ng judges, papansinin nyo, after ng Deuteronomy, Numbers, makikita nyo papunta na kay Joshua, tapos Judges. Di ba? Kasi binabasa natin kanina, Joshua, then papunta na po ito sa Judges. At makikita natin mga kapatid, bago pa man ang bayang Israel ay magkaroon ng mga judges, magkaroon ng mga leaders, maging cities, at magkaroon ng saling mga generation, ine-establish ng ating Panginoon ang isa sa pinaka-importanting foundation natin bilang tayo ay niredeem ng ating Panginoon. By the way, ulitin ko mga kapatid, ang kinakausap ng Panginoon dito during that time is not the slave people. Kasi nilabas mo na sila sa Egypt, tinanggal mo na yung dinidetach sila ng Panginoon sa pagiging slave, then kinakausap sila ng Panginoon dito as redeemed people. Okay? So mahirap kasi ito ituro kung pakiantigin natin sa sarili natin ay slave pa rin tayo o alipin. Kaya pinapakita natin ito mga kapatid, ang kinakausap ng Diyos dito is yung mga bayang Israel na inilabas niya sa Ehipto. Ibig sabihin, ang kinakausap ng Panginoon, yung time na kinokomando ng Lord, ang kinakausap ng Panginoon is the redeemed people. Amen. Kaya nung time po na ito mga kapatid, pinapakita ng Lord, ito yung redeemed people, ito yung bayang pinili ko, ito yung bayan ng Israel na inilabas ko mula sa Ehipto, mula sa pagkakaalipin, sa pamumuno ni Pharaoh, bago pa man, makikita natin mga kapatid, pinapakita ng Diyos kung paano dapat ma-establish sa mga redeemed people ang isa sa pinakamahalagang bagay na kung minsan ito yung nakaka-apekto sa mga ni-redeem. Ito yung isa sa mga malaking factor natin bilang isang tao, bilang isang mananampalataya. Isa sa pinakamahalagang foundation natin bilang ni-redeem ng ating Panginoon during that time, ito pong bayang Israel, ine-establish po niya kung paano natin i-honor ang ating magulang, ang inyong ama, at ang ating pong mga ina. Makikita natin mga kapatid, during that time sa bayang Israel, alam niyo kapag tinuturuan sila ng ating Panginoon, ng Diyos during that time ni Yahweh, makikita natin mga kapatid, ang pinaka-instruction ng ating Panginoon, kinakailangan yung mga bagay na natutunan nyo, kinakailangan mapunta sa mga salinlahi natin. Okay? Kung papansinin nyo, pag binabasa natin ang Exodus, ang Old Testament, in every time na merong ituturo ang Panginoon, in every time na merong commandment ang Lord, ang gustong-gusto ng Diyos, kinakailangan maipasa nyo yan sa inyong mga anak. Okay? Kung papansinin nyo, pag babasahin natin ang Joshua chapter 4, after nila tumawid ng Jordan River, pinagawa sila ng isang altar, sabi ng Panginoon, tawagin mo yung magkuha ka ng representative sa bawat tribe. Doon sa 12. Kumuha ka ng tag-isang representative, kuha kayo ng bato, lagay nyo sa gilid sa harap ng Jordan River, gawa kayo ng altar, pagpapakita ito para maalala ng inyong pong mga ninuno, sabi ng Panginoon, para maalala ng inyong mga anak, ng inyong mga apo, kung ano ang ginawa ng Diyos sa bayang Israel. Kasi pag makikita natin mga kapatid, itong pananampalataya na ito, na itinuturo ng Diyos, itong mga miracle na nakikita natin, kasi napapansin natin, during that time sa bayang Israel, ay ang daming pinakita ng Lord. Nasaksiyan to ng ancient Israel. Amen? Nasaksiyan nila kung paano mahati ang dagat, kung paano tumigil ang Jordan River doon sa Edom cities. Pansin nyo, kung paano naging pula ang ilog Nilo, kung paano nagkaroon ng mga locust, kung paano dumating yung napakadilim na wala ka talaga makita. Dumating yung panahon na namatay yung mga panghanay na anak. Pero yung bayang Israel, wala man lang na isa sa kanilang namatayan. Can you imagine? Even the pinakamalakas na Pharaoh during that time sa country of Egypt, sa nation of Egypt, kahit yung anak niya namatay. Yung panganay niyang, yung anak niyang lalaki, namatay. Kitang-kita ng bayang Israel kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Biriin mo, naglalakad ka sa disyerto, may manang dumarating galing heaven. Nagugutom ka sa gabi, kailangan mo ng meat, kailangan mo ng chicken, kailangan mo di ba, ng pagkain bukod sa mana. Nagpaparating ang ating Panginoon ng mga pugo, di ba, ng mga quail.
Kitang-kita natin kung gaano ka miraculous ang ating Diyos during that time. Pag naglalakad sila sa wilderness, sa araw, ang sabi ng Panginoon, merong isang pader o malaposte na tawag dito, isang malaking ulap na kung saan tumatabon sa panahon ng mainit para makapaglakad sila kahit sa oras ng kainitan. At sa gabi naman, nagkakaroon ng apoy. Di ba? Na hindi mo alam kung paano yung nangyayari sa bayang Israel during that time, mga miraculous act ng ating Panginoon. Mapapansin natin mga kapatid, kapag babasahin natin ang kwento, ang journey ng bayang Israel, kitang-kita ng mga ancient Israel kung gaano makapangyarihan ng Diyos, ano ang kayang gawin ng Diyos. Alam na alam po ng ancient Israel, mga kapatid, kung sino itong Yahweh na ito na nagpapakilala sa bayang Israel. At hindi doon natatapos. Ang purpose ng Lord, hindi siya basta nagpakita ng miracle, hindi siya basta nagpakitang gilas lang sa bayang Israel. Yung lahat ng mga nasaksihan nila, ang gustong-gusto ng Diyos, mga kapatid, maipasa ito sa generation na darating. Amen? Na yung mga anak-anak nila, hindi na ito masasaksihan. Kaya nga pagdating ng Malakay, yung the last book of Old Testament, nagkaroon po ng 400 years of silence. Wala silang marinig na kulog. Wala silang, nung sa bayang Israel, naririnig na kumukulog, halos lumindol eh. Kapag nagsasalita ang Panginoon, may mga miracle, may Moses umakyat sa Mount Sinai. Di ba? Nagpapakita ang Lord sa pamamagitan ng apoy. Pero after nung Malakay, ng Old Testament, mga kapatid, nagkaroon ng 400 years of silence bago dumating ang Matthew. Ibig sabihin, wala silang, can you imagine, na parang walang Diyos na gumagalaw during that time. Na pakiramdam nila, walang miracle, walang ilog-nilo na nagiging dugo. Pero, alam niyo, the main purpose ng ating Panginoon, ito pong bayang Israel, mga kapatid, nagpakilala ang Lord sa kanila sapagkat nais ng Diyos na lahat ng bagay na kanila pong nasaksihan, lahat ng bagay na nakita nila sa pamamagitan ng mga miracle ng Panginoon, yung mga bagay o paano nagpakilala ang Panginoon, nais ng Diyos sa bayang Israel during that time, mga kapatid, maipasa yung lahat ng mga bagay na iyon sa kanila pong mga ninuno. Sa kanilang generation. Amen? Hindi nais ng Diyos na after mong maintindihan ang kanyang salita, after mong narinig ang 10 utos, after mong nakita yung miracle ng Lord, ay makakalimutan mo. Pero mapapansin natin kasi mga kapatid, ang Israel talaga laging makakalimutan eh. Alam niyo ba yan? Makakalimutin sila eh. Paano ko nasabi makakalimutin? Can you imagine, natawid nila yung Red Sea? Tapos, pagdating sa Jordan River, natatakot na naman sila na hindi sila makakatawid. Biro mo, Red Sea natawid, yung river hindi matatawid. Makakalimutin talaga yung bayang Israel. Hindi nila agad ma-recognize kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Pero pinapakita natin, mga kapatid, dito po sa ating pong aralin, na kung paano nais ng Panginoon, kung bakit niya ito itinuturo, ikinocommand, yung love your mother and father, sapagkat pinapakita dito, mga kapatid, kung gaano kaimportante sa ating Panginoon yung ancient Israel during that time. Sapagkat nais ng Panginoon dito sa bayang Israel na ito, kung ano yung mga bagay na nasaksihan nyo, kung ano yung mga bagay na nakita nyo, na ulawaan nyo patungkol sa Diyos, kinakailangan maipasa yan sa inyong mga anak, sa inyong mga generation. Ang sabi ng Panginoon, pagbabasahin nyo ang Scripture, para maalala nila kung sino ang Diyos na nagligtas sa inyo. Amen? Ibig sabihin, mga kapatid, pinapakita natin dito sa ating pong aralin na ito pong ancient Israel, mga kapatid, hindi lang to simpleng providers or authority figures. Sila po ay ine-expect ng Lord, sila po ay mga teachers of God's Word. Sila yung ine-expect ng Panginoon na dapat sila yung unang-unang magtuturo at magpapaalala sa kanilang pong mga anak, sa kanilang mga apo, sa kanilang mga magiging generation kung gaano makapangyarihan ng Diyos. Amen. Hindi lang sila basta, kasi pagpapansin natin, sa panahon natin, parang tingin lang natin,
ay providers lang, parang authority lang sa pamilya, authority lang. Gusto kong balansehin ito mga kapatid. Titingnan muna natin kung ano yung ina-expect ng Panginoon pagdating po dito, kung bakit niya iniutos ito pong mga bagay na ito bago tayo dumaloy papunta doon sa anak. Okay? So makikita natin mga kapatid na itong ancient Israel, ito pong mga unang Israel during that time, ang nais po ng Panginoon sa kanila, sila po yung magkwento, sila po yung magpapakita, magwi-witness, sila yung magpapaliwanag sa kanila pong mga anak, sa kanila pong magiging mga generation, kung gaano makapangyarihan, kung paano sila niligtas ng ating pong Panginoon. Alam nyo, kahit sa panahon natin ngayon, marami pong mga magulang na kung minsan ay nakakalimutan na nating ituro. Di ba? Parang minsan ini-expect natin na basta lang matututo yung anak natin for natin. Pero pinuturo dito ng ating Panginoon na even the Old Testament, ine-expect ng Lord na yung mga magulang, yung ancient Israel, kung sino yung naka-witness, kung sino yung nakakita ng miracle, kung sino yung nakakita ng kapangyarihan ng ating Panginoon, naka-experience ng kapangyarihan ng Lord, they were expected na ituturo nila ito sa kanila po mga generation. Amen? Ipapakita nila, ituturo nila, i-guide nila kung gaano nakipag-covenant ang Lord sa kanila pong mga buhay. Mga kapatid, bago tayo dumaloy dun kasi pag pinag-aaralan natin, honor your father, honor your mother, kung titingnan natin, minsan ito yung ginagamit ng mga nanay, ng mga magulang para, di ba, para lahat na lang gagawin mo para, di ba, dapat igalang mo ko to the point na hindi na kahit na hindi naman alam mo hindi naman tama yung ipapagawa mo sa iyong anak. Pero makikita natin mga kapatid, dito po sa ating pong pag-aaralan, gusto ko makita natin yung picture kung paano or kung ano po yung instruction ng Lord sa mga magulang. O ano po yung mga bagay na ine-expect ng Lord na gagawin po ng mga magulang. Okay, bago tayo pumunta dito para sa mga anak. Ano ba yung instruction ng Lord? Babasahin natin mga kapatid itong po mga verse na ito. Yung God's instruction for the parent. Sino po dito yung mga magulang na? Hindi yung magulang lang yung magulang lang. Iba yung magulang kaysa sa magulang. Okay? Yung paghahating kapatid, di ba? Yung tripod sa'yo, yung magulang, di ba? Pero pinapakita dito mga kapatid, ano ba yung instruction ng Lord para sa mga parent? Okay? Sa panahon ni Jesus, ay nagturo po ng instruction. May mga instruction po ang Lord para po sa mga parent. Okay? So tingnan natin mga kapatid, in the book of Ephesians chapter 5, verse 21 to 33, babasahin natin, Tagalog version. Sabi po dito, tagubilin sa mag-asawa. Sino dito mag-asawa? Mag-asawa, wala pa. May mag-asawa. Pagka hindi pa kasal, hindi pa yung mag-asawa. Okay, tagubilin sa mag-asawa. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Mga babae. Sino mga babae rito? May mga babae ba rito? Mga babae. Kung alam niyo babae ka, ito yon. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. By the way, habang binabasa natin ito, gusto ko makita natin yung picture kung ano yung design ng Lord sa mag-asawa. Kasi baka tignan natin kagad yung mga negative, yung mga problema, hindi natin na-address yung isa sa pinakamahalagang parte nito pagdating po sa mag-asawa. Okay? Sa Ephesians, ito, binabasa natin. Sa verse 23, sabi rito, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan, at siya ang tagapagligtas dito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Okay? So, yung kinakasama natin, yung ating pong asawa, yung ating pong partner, ay ito po yung tagubili ng Lord pagdating po sa inyo, pagdating sa mga asawang babae. Kasi minsan, isipin natin, ayaw magpasakop ng anak ko, ayaw ko i-honor, pero in the first place, hindi nagiging maganda o hindi tama yung disenyo ng inyo pong pamilya. Can you imagine, minsan may mga nakakakwentuhan ako, paano nga naman magpapasakop kung ang babae judges, tapos yung lalaki ay security guard lang. Baka may issue kayo, walang issue. May alam pa yung issue. Paano nga naman magpapasakop? Pero papansin natin mga kapatid,
Ito yung design ng Lord eh. Okay? Bago tayo dumating doon sa mga lalaki, kasi amin yan eh. Ha? Pinapakita dito mga kapatid, ito yung basic design ng Lord. Okay? Bago tayo pumunta doon sa honor your father and mother, which is utos sa mga anak, kailangan maintindihan muna natin yung disenyo ng pamilya. Okay? Kasi hindi na natin ito masyadong i-discuss kasi pag ito pa lang discussion na ito, may mga separate na discussion pagdating dito. So pinapakita natin dito mga kapatid para maintindihan natin, bago tayo mag-expect ng kahit anumang bagay na gagawin ng ating mga anak, kinakailangan sumunod muna tayo dun sa basic instruction. Okay? Paano nga naman nag-expect ka ng response ng inyong pong anak, pero yung mas mataas sa pamilya, babae. Di ba? Mas mataas sa pamilya, babae. Baka mas ano pa, di ba? Yung nakakaisang libong salita na, yung lalaki, yes or no lang. Di ba? Parang gano'n, di ba? So, tinitingnan muna natin, ano ba yung basic na design ng Lord pagdating po sa pamilya? Natatawa si Ray, mukhang may ibig sabihin si Ray, joke lang. Okay? So, sa mga babae yun, kinakailangan nagpapasakop sa mga asawang lalaki. Okay? Kaya nga pinagpipili natin dito sa church na dapat ang mga lalaki merong talagang leadership, may wisdom. Kasi sila talaga yung nagli-lead sa pamilya. Pansinin nyo, kapag ang lalaki nasa church, umating sa church, nasasabay talaga yung buong pamilya. Mas malaki yung factor na napupunta talaga yung pamilya sa church. Pero subukan nyo yung babae ang nandito, tapos lalaki lagi wala. Madalas yung mga anak wala rin eh. Malaki talaga yung factor. Kaya ito hindi nagkakamali ang Biblia eh. Ang salita ng Panginoon. Pagdating sa disenyo ng pamilya. Mga lalaki, ready na kayo? Okay, mga lalaki. Okay, tuloy tayo. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Walang anumang dungis ni kulubot man, banal, at walang anumang kapintasan. Gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. Tayo nga'y mga bahagi ng kanyang katawan, gaya ng sinasabi sa kasulatan. Dahil dito, iiwan ng lalaki. Ito pang isang instruction. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Okay? Mayroon ditong malalim na hiwaga at sinasabi ko na ito'y tumutukoy sa kaugnayan ni Kristo sa iglesia. Subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki. Mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Next pa ba? Wala na. So makikita natin mga kapatid, dito para sa binabasa natin, gusto kong makita natin yung big picture ng disenyo talaga ng Panginoon pagdating sa mag-asawa. Kasi papunta tayo dun sa pinakamagandang part nitong ating pong tatalakayin patungkol dun sa mga anak. Okay? Kasi ito yung mga madalas na nami-misunderstand ng mga pamilya, ng mga magulang. Nag-expect tayo ng isang bagay na gagawin ng mga anak. Pero yung basic part or yung pinaka-foundational part ng mag-asawa, hindi natin nasusunod. Kaya magugulat kayo, bakit ayaw magpasakop? Kasi minsan mas matapang yung babae kaysa dun sa lalaki. Di ba? Bakit nagiging magulo? Kasi kung minsan, yung lalaki, hindi rin marunong magmahal at magpahalaga sa kanilang asawa. Di ba? Hindi rin marunong magpakita ng pagmamahal sa kanilang mga. By the way, ang tinuturo natin dito mga kapatid, dito sa part nito, ang tinuturo ng Lord is love one another. Hindi love another one. Magkaiba yung love another one sa love one another. Okay, mahal kita pero mas mahal ko siya. Huwag naman gano'n. Di ba? Parang mahal kita pero mahal ko din siya. Kasi kakanta ka ng sana dalawa ang puso ko. Di ba?
Saan ang isa? Dito sa noo, di ba? Hirap naman pag dito sama-sama lahat. Pero pinapakita natin mga kapatid, ito yung basic na design ng Lord sa pamilya. Kaya dun sa mga mag-aasawa pa lang, o may asawa na, tignan natin, lagi natin tignan to. Kasi, ang ina-expect ng Lord sa bayang Israel, kayo ang magtuturo sa inyong mga anak. Amen? Ang bayang Israel, tinuturuan ng Lord ng commandment na ito sapagkat ina-expect ng Lord, kayo ang magiging witness kung gaano kabuti ang Lord sa inyong buhay. Kayo ang unang magpapakita ng good example. Kayo ang unang magpapakita kung ano ang dapat na susundin ng mga anak. Kaya makikita natin mga kapatid, pwede natin i-evaluate ang ating po mga sarili, lalo na kung mag-aasawa ka pa lang, evaluate natin yung ating po mga sarili. Dahil dapat ito yung nagiging pabantayan natin pagdating po sa pamilya. Okay? So kung basa-basahin nyo na lang yan. Ang sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 4, ito naman, digdagan lang natin. Sabi rito, mga magulang. Magulang na, hindi, So dalawa na ito. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Di ba? Makikita natin mga kapatid na merong instruction ng Lord eh. Kung minsan, we are expecting something doon sa mga bata, sa mga anak, pero kung minsan, itong mga bagay na ito, nagiging dahilan kung bakit nagre-rebelde yung pamilya, yung mga anak, di ba? Tapos sasabihin natin, sabi ng 10 utos, honor your father and mother. Pero in the first place, nagiging dahilan ka para maghimagsik ang inyong mga anak. Amen? So pinapakita natin dito, sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Wala po itong pinagkaiba mga kapatid doon sa bayang Israel during that time. They were expected na gagawin nila kung ano yung naintindihan nila sa salita niya. Kung ano yung mga bagay na nasaksiyan nila, mga miracle ng Lord, kung paano nila ito ituturo sa kanila pong mga anak. Ang laging instruction ng Lord, nakita mo na, nakilala mo na ako, nakita mo na yung lahat ng miracle na kaya kong gawin, kilala mo ko kung gaano ako makapangyarihan, ituro mo sa iyong mga anak. Amen. Galit na yung iba, yung mga magulang. Okay, ang alam ko, para sa anak lang yun eh. Ang dapat yung topic na yan, pang mga anak lang eh. Okay, dagdagan pa natin. Sa Colossians chapter 3, verse 18 to 19, sabi po rito, ang pagsasamahang nararapat. Okay? Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang naangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Ulitin natin, redeemed people po ito ha. Kasi mahirap po kausapin kung ang tingin natin hanggang ngayon ay nakakulong pa rin tayo sa kasalanan, tingin natin ay we are slave, hindi tayo makawala sa kasalanan. Pero by faith, makikita natin mga kapatid kung paano pinapaunhawa ito sa atin ng ating Panginoon. Yung mga bagay po na ito. Okay? So, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Sabi nung isa, kinukurot yung asawa, ikaw ha? Masyado kang malupit sa akin ha? So, meron pa bang verse ha? So, pinapakita natin dito, the basic design ng Lord sa pamilya. Okay? At naniniwala ko, the Word of God is powerful. Kapag sinusunod natin yan, sigurado ako, madali na lang yung generation eh. Madali na lang sa mga anak. Biro mo, nagmamahalan yung mag-asawa. Pero, tinan nyo mabuti. Kung ang pamilya, wala nang ginawa kundi mag-away, tapos ina-expect mo, honor your father and mother, ang hirap po nun. Mamaya, babalansin natin yon. Okay? Pinapakita lang muna natin mga kapatid, kung ano yung design ng Lord sa pamilya. Kung ano yung mga bagay, actually marami yan, pero yan lang ginukuha natin. Okay? Ito pang isa, yung Colossians chapter 3, verse 21. Sabi rito, mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis. Hindi po sinasabi dito na huwag niyo nang pagagalitan, di ba? Kasi po ang anak na minamahal, pinapalo. Okay? Pinagsasabihan, pinapagalitan. Okay? Pero huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila
ng loob. Sabi ko sa'yo, perfect, di ba? Bakit 99 lang nakuha mo? Ha? Sabi ko sa'yo, huwag kang magkakaroon ng mali eh. Oh, sinabi ko na sa'yo, huwag mong gagawin yan eh. Kurutin talaga. Alam mo yung lahat, wala nang, hindi na makapag-explore. Di ba? Yung bata. Sapagkat lahat na lang tinitignan. Pero hindi ibig sabihin, mga kapatid, na huwag nating pagagalitan. Huwag nating, hindi sinasabi dyan, na to the point na pababayaan nyo, na parang, alam nyo, magiging baluho na lang, o ano na lang gustong gawin sa buhay. Sapagkat napaka-importante po ng role natin o ng role ng mga magulang, mga kapatid. Okay? So ito yung basic design ng Lord pagdating po sa pamilya. Kaya habang binabasa natin yan, in-evaluate natin yung sarili natin, tapos naaalala natin yung mga anak natin, yung mga anak nyo, naaalala nyo ngayon yung mga bata sa paligid nyo, na bisan iisipin natin, kaya pala sumasagot sa akin yung anak ko. Kaya pala ako minumura. Kasi baka pala mura din yung magulang. Baka kaya pala nagsusugal, kasi nagsusugal din yung magulang. Kaya pala hindi ako ginagalang, kasi hindi pala kami marunong gumalang sa isa't isa, yung mag-asawa. Hello? Nakukuha po natin? That's the basic design. That's the design ng Lord sa pamilya, mga kapatid. Kaya sabi ni Ian, sabi ko na sa'yo, Papa eh. Wala. Nagising, at least nagising. Diba? So, ito yung basic design ng Lord pagdating po sa mag-asawa, pagdating po sa yung instruction ng Lord pagdating po sa mga magulang. Amen? Yan. So, sinasabi ng Panginoon, tayo, na ito pong mga magulang, yung tatay at yung nanay, ina-expect ng Lord na tayo po, o kayo po ay magsasalita patungkol sa ginawa ng Lord sa inyo pong mga buhay. Kung gaano po kabuti ang Lord sa mga ordinary situation, sa mga ordinary routine natin. Kapag tayo po ay naglalakad, kapag tayo ay nakaupo, kapag nakikipagkwentuhan kayo sa inyo pong mga anak, ina-expect ng Lord na itukwento natin kung gaano kabuti at ituturuan natin sila kung gaano kabuti ang Lord sa ating pong mga buhay. Maging sa paggising, nagiging bukang bibig natin, nagiging salita natin kung ano po yung mga bagay na nandun po sa salita ng ating pong Panginoon. Can you imagine, nanay paggising, wala nang ginawa kundi mambunganga. Di ba? Parang wala nang salita ng Lord na lumabas. Puro mga putot kutsinta na kape na lang ang kulang. Di ba? Tapos you're expecting na your children will honor you. Amen? Na minsan, ito yung nami-misunderstood natin. Kaya marami po sa atin ginagamit ang verse na ito. Pero yung pinaka-design ng Lord, nakakalimutan. Okay? Yung design ng Lord pagdating po sa pamilya. Ang sabi po ng Deuteronomy, chapter 6, verse 6 to 7. Sabi po dito, Deuteronomio, ang mga utos diya itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Amen? So ito yung instruction ng Lord. Na anuman yung mga bagay na gagawin natin, gusto mong magkaroon ng, gusto mong makita yung ganda o gagawin ng inyo pong mga anak, tignan natin, ipakita natin sa pamamagitan ng mga bagay na ito. Kung kayo po ay magulang, ipakita ninyo mga kapatid, yung mga bagay na ito. Na every time, kasama niyo yung pamilya, kasama niyo inyong mga anak, ipakita nyo, kwento nyo sa kanila kung gaano kabuti ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. Pasok tayo sa mga anak. Meron din instruction ang ating Diyos, ang ating Panginoon pagdating po sa mga anak. Okay? Ito po ang instruction ng Panginoon. Sabi po sa Exodus chapter 20 verse 12, ito yung binasa natin kanina. Sabi dito, igalang mo ang iyong ama at ina. Okay? Sa English version kasi yan, honor eh. Yung honor. Okay? Igalang mo ang iyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. So may instruction ng Lord sa mga anak, okay? Igalang mo ang iyong ama at ina. Again, merong ina-expect ang Lord sa mga magulang
nung tinuturo ng ating Diyos ni Yahweh, yung time na ito sa ancient Israel, makikita natin, kasi ito pong bayang Israel, sila talaga yung naka-witness Yung ancient Israel, sila talaga yung naka-witness kung gaano makapangyarihan ang Lord. Kung paano ang Lord nagpapatawad, kung paano ang Lord nagmamahal, kung ano yung karakter ng ating pong Panginoon. Sila yung unang-unang nakasaksi. Amen? Kaya ang sinasabi ng Panginoon, pagdating dito sa mga anak, na kayong mga anak, ito yung inyong mga magulang. Igalang ninyo sila. Pinapakita natin dito mga kapatid na yung honor sa father and mother na itinuturo ng ating Panginoon. Dito po sa mga anak, sa mga kabataan, o even sa atin, siguro lahat naman tayo naging anak dito. Wala naman siguro ditong lumabas lang sa kawayan. Di ba? Tinuturo sa atin mga kapatid na kung paano natin pagbibigay ng respeto, ng honor, ng love sa ating pong mga magulang. Alam nyo, ang bayang Israel mga kapatid, bagamat makikita natin, mayroong katigasan din ng ulo. Pero ang Lord gumagawa ng way para totally ma-detach sila sa nakasanayan nila. Okay? Gumagawa ang Lord ng paraan. Can you imagine? From Egypt, pwede naman silang mapadaan sa Philistine land ng mas mabilis. Pero inalaw ng Lord na pumunta sila sa wilderness at magpaikot-ikot ng 40 years bago dumating o bago tumawid ng Jordan River papunta sa Canaan bago pa sila makapasok doon sa Promised Land. Totally gumagawa ang Lord ng, although makikita natin ang bayang Israel ay may katigasan ng ulo. Mayroong mga bagay na nakasanayan. Pero ang Lord is a powerful God. He is a sovereign God. Kaya niyang i-detach ang kanya pong pinili. Kaya niyang iligtas ang taong kanya pong pinili ay kaya niya pong i-detach totally sa mga bagay na nakasanayan na niya. May kakayanan ang Lord na ituwid, na ituro, na naturuan ang bayang Israel na ito, mga kapatid. Bagamat sila po ay meron po talagang mga bagay na nakasanayan bilang isang alipin. Kaya tinuturo ng Lord, na kinukuman ng Lord na mga anak, ito yung from the generation, pinapakita ng Lord na kung paano i-respect yung honor. Ito pong bayang Israel na kanya pong pinili. Ito pong mga ancient Israel. Sapagkat makikita natin mga kapatid, na pagkat pagpasok nila sa Canaan, sa Promised Land, doon nagsimula. Di ba? Taglay-taglay nila yung mga utos ng Diyos, taglay-taglay nila yung covenant, bit-bit nila yung tipan ng yung mga kautusan ng Panginoon, yung mga rules ng Panginoon, na siyang dadali nila doon sa Canaan. Okay? Alam niyo yung Canaan, may established po yun Yung Canaan, hindi siyang picture na parang walang kabahay-bahay, walang kahit ano, walang government, walang kahit ano. Ang Canaan, mga kapatid, it was already established bago pumasok ang Israel At kung hindi nila bit-bit ang mga katuruan ng ating Panginoon, madali silang masasakop. By the way, marami pong giant. Marami pong mga giant sa lugar na yon. Sapagkat nandun po yung mga Philistine, yung mga Philistine, kung maalala nyo si Goliath and David, si Goliath is a Philistine, marami pong mga malalaking tao doon, makapangyarihan, mga hari, malalakas. Established po ang lugar na yon. Pero bit-bit nila yung kautusan, yung turo ng ating Panginoon, yung mga rules, yung mga law ng ating Panginoon, kung paano sila mamumuhay. So nakikita natin dito mga kapatid, unti-unti, na yung establish ng Lord ang bayang Israel. Kaya ngayon, itinuturo niya yung mga anak, kinakailangan you will honor your father and mother sapagkat in-establish to ng ating pong Panginoon na siyang magiging gabay ninyo pagdating sa inyo pong mga susunod na henerasyon. Kaya mapalad po yung mga anak na narito na ang inyong pong magulang ay nasa church. Hindi nga lang lagi. Hindi, joke lang. Pero alam mo, we are blessed kung ang inyong pong mga magulang ay nasa church. Ang inyong pong nanay, ang inyong pong tatay, nagsi-church, nakakarinig ng salita ng Panginoon. You are blessed, mga kapatid, sapagkat makikita natin, sila yung mga binibigyan ng instruction ng Lord. Sila yung pinapalago ng Panginoon. Kaya nga dapat yung mga magulang magpakalago talaga sa salita ng Panginoon. Sapagkat ito yung ini-instruct ng Lord sa mga anak na kinakailangan igalang, kinakailangan magbigay pugay ka sa iyong mga magulang.
At makikita natin yung pangako ng Panginoon na kung saan habang inyong buhay, sa lupain na aking ibibigay sa inyo. Alam nyo, hindi po nakakapagtaka kung bakit po marami po mga kabataan bigla na lang nababaril, namamatay ng maaga, nasasaksak. Kasi ang unang-unang dahilan, hindi po sila sumusunod sa kanila po mga magulang. Ang unang-una, mga rebellious, mga nagre-rebelde, di ba? Mga taong walang guidance, hindi sila guided ng kanila po mga magulang. So pinapakita natin dito mga kapatid yung yung design ng Lord sa magulang at kung paano naman yung mga anak na kinakailangan sundin ninyo itong mga magulang na ito. Itong Asian Israel na ito na aking in-establish, na aking dinetach mula sa pagiging slave. Okay? So pinapakita ng Lord, ito yung magiging guide ninyo at sila yung mag-guide sa inyo, sila yung magtuturo sa inyo, sila yung magpapaalala sa inyo kung gaano kabuti ang Panginoon sa inyo pong mga buhay. Ang sabi po sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, instruction din ng Lord pagdating po sa mga anak. Sabi po rito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Pansinin niyo yung 10 utos. Ito yung unang utos na may pangako. Okay? Sabi po rito, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Ang ganda po ng pangako na yan, mga kapatid. Ang ganda po ng bagay na ito na inuturo ng Lord sa bawat isa po sa atin. Ina-expect ng Lord na yung mga magulang, sila yung magtuturo sa kanilang mga anak, at mga anak, makinig kayo, igalang niyo yung mga magulang, i-respect niyo yung mga magulang, in-establish ng Lord yung inyong mga magulang, then yung mga anak, you will obey, you will honor your parent, mga kapatid. Sa Colossians chapter 3 verse 20, ang sabi naman po rito, mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Ulitin ako dito, meron dito, si Ate Kylie, si Kuya Joel, mga parents sila na narito rin yung anak nila. Sabi siguro ni Ian, tsaka ni Brett, mukhang para sa amin to. Kami yata kompleto rito. Hindi, narito rin sila Judah, sila, di ba? Sila Jacob. Alam mo, we are blessed na nandiyan yung mga magulang na nasa church. Napapakinggan natin, nakikita nila yung kabutihan ng Lord at nagkakaroon po ng guidance pagdating po sa mga anak. Kaya ito po yung tinuturo ng ating pong Panginoon pagdating po sa mga anak. Alam niyo mga kapatid, yung salitang honor, yung honor to your parents, hindi lang po ito basta nangangahulugan na basta sumusunod lang. Di ba? Minsan nakikita natin na mukha namang sumusunod yung anak, o yung mga anak na narito, mukha namang sumusunod, pero kung minsan mga kapatid, mas higit pa to makikita natin, higit pa to sa tinatawag na pagsunod. Or yung tinatawag na, di ba, pag sinabihang maghugas ng plato, naghuhugas naman. Pero hindi lahat ng makikita natin pagsunod ay merong paggalang. Hindi dahil nakikita natin na mukhang sumusunod, ay may paggalang. Kaya magkaiba po yung obedience sa yung honor. Okay? Na tinuturo ng Lord sa bayang Israel during that time. Hindi rin sinasabi ng Panginoon na i-honor mo ang parents mo kung deserve nila to. Medyo lalalim na tayo ng konti mga kapatid at baka maglabasan yung mga issue nyo. Hindi rin sinasabi ng Panginoon na honor your parents if they deserve it. Hindi sinabi ng Lord, igalang mo ang iyong magulang, ang iyong ama at ina, kung kagalang-galang sila o kung deserve nilang igalang. Hindi rin itong sinasabi ng Lord. Direktahan sinasabi ng Panginoon, igalang mo ang iyong ama at ina. Kung papansin natin mga kapatid, ina-establish ng Lord dito po sa commandment niya na ito, na hindi lang ibig sabihin na nagkakaroon tayo ng tinatawag na pagsunod o nakikita na parang mukha naman tayong sumusunod, pero hindi lahat ng pagsunod, mga kapatid, ay nagpapakita o merong tunay na paggalang o pagbibigay ng honor sa ating pong o sa inyo pong mga magulang. Ina-establish ng Panginoon
na napaka-importante nito sapagkat ito yung design ng Lord sa pamilya. Sa pamilya na iniligtas, sa pamilya na niredeem ng ating pong Panginoon. Okay? Again, these are the redeemed people. Pinapakita dito mga kapatid kung papaano ang isang magulang nagpapakita ng example sa anak at yung anak naman na siyang susunod naman sa kanya pong magulang. They are redeemed people. Pag sinabi kasi natin redeemed mga kapatid, merong blessing of faith. Hindi siya basta, hindi siya tipong ginusto mong manampalataya. Kundi blessing ito ng Lord eh. Dahil pinili ka ng Panginoon, bibigyan ka niya ng pananampalataya eh. Amen? At magiging okay talaga instruction mo. Malamang yung babae, nagpapasakot talaga sa babae. Sa lalaki. Di ba lamang yung lalaki, mahal niya talaga yung kanyang asawang babae. Di ba? So nagpapakita ito ng magandang picture ng isang pamilya. Ine-establish ng Panginoon sapagkat ito yung design ng Lord sa kanya sa isang pamilya na kanya pong iniligtas sa mga redeemed people. Yung mga niligtas niya, soon magkakaroon kayo ng pamilya, kung wala pa kayong pamilya, ito yung tinuturo ng Panginoon. Narinig mo ang salita ng Panginoon, naiintindihan mo ang Diyos sa inyo pong buhay, ituro mo, ipakita mo sa inyo pong mga anak. Mga anak, sila yung nilagay ng Lord para mag-guide sa bawat isa po sa atin, sa bawat isa po sa inyo. Mga kapatid, pag sinabi po nating honor or yung pagbibigay po ng paggalang sa ating pong mga magulang, hindi lang to basta pagsasalita ng po at opo. Hindi lang to yung, although ito yung nakasanaya kasi pagdating mo sa Amerika, wala namang po at opo eh. Diba? Ibig sabihin, ito yung tradition na ginagawa lang natin as Pilipino. Pero hindi lang to basta sa mga bagay nito. Pag sinabi nating honor, mga kapatid, nagpapakita ito ng respect. Showing respect. Nagpapakita ito ng respeto. Speaking with kindness. Di ba? Merong yung pag nagsasalita ay hindi naman lagi pasigaw. Mga anak, di ba? Parang kung minsan, makikita nyo sa panahon natin ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, yung mga anak ay parang, alam mo yung parang nag-speak in tongue pag pag nakikipag-usap sa magulang hindi maintindihan. Mas mataas na yung tono, hindi pa maintindihan. So mga anak, yung honor na sinasabi ng Panginoon na itinuturo sa bawat isa po sa atin, speaking with kindness, acknowledging their God-given role. Okay? Merong binigay na role sa kanila. Ito yung role na ibinigay sa kanila ng Panginoon. Para kayo po ay gabayan, kayo po ay turuan, ikwento nila sa inyo yung ginawa ng ating Panginoon, yung kabutihan ng Lord. Kahit minsan wala silang bigas, kahit minsan hirap sila sa trabaho, kahit minsan nagigipit sa mga pang-araw-araw, pero still God is faithful. Ito yung itatransfer at ipapasa mo sa inyong pong mga anak. Mga anak, pakinggan nyo sila, irespeto nyo sila, ipakita nyo kung ano yung dinesign ng Lord. I-acknowledge nyo sila bilang ito yung role nila na ibinigay ng Lord para sa inyo. Kaya ako minsan pag dito sa church, kahit kapag minsan ma-encounter natin dito sa church, minsan, pastor, kausapin mo naman ang anak ko. Ayaw sumunod sa akin. Diba, minsan, idadali natin sa church. Pero kung minsan, titingnan natin, may problema sa pamilya. Merong hindi tamang design na nangyayari sa loob po ng pamilya. Pero itong sinasabi natin mga kapatid, let's assume na itong pamilya na ito mga kapatid, ito yung pamilya na sinasabi natin dito, na tinuturuan ng Panginoon, ay yung pamilya na in-establish ng Lord, is yung mga taong pinili ng ating pong Panginoon. Mga taong niligtas ng ating pong Panginoon. We have to acknowledge na sila po ay ito yung role nila na ibinigay ng Lord para kayo po ay i-guide, kayo po ay turuan. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, kinakailangan i-treat natin sila na meron pong dignity. Kasi alam nyo, minsan sa panahon natin ngayon, lalo sa modernong panahon natin, pakiramdam natin mas matalino na yung bata kaysa sa magulang.
Pag sabi ng nanay na, alam mo anak, nung araw, huwag mong sabihin na. Sabi ng magulang, alam mo nung araw, gugulo-gulo pa yung magulang, yung ginagawa namin, huwag mong sabihin na. Iba ng panahon natin ngayon. Ha? Hindi mo naiintindihan ng aming generation. Ha? Ang gagaling, no? Katitiktok mo yun eh. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, kinakailangan mga anak, itrato natin ang ating mga anak ng ating mga magulang na meron pong dignidad, na meron pong dignity. Kasi kahit, alam mo, minsan iisipin natin, kahit ano pa man, kuminsan, kahit ano pa man yung pagkukulang ng magulang, isipin nyo, 9 months ka pa rin dinala yan eh. Diba? Biro mo yung 9 months na ang laki-laki ng tiyan niya. Diba? Yung bigat ng tiyan, biro mo, si Brett ang dala-dala ni Ed Dining, eh mukhang 5 kilo agad to. Joke lang. Kawawa naman si Brett, lagi naman pinagkasabi, ano? Brett. Listening to wisdom, mga kapatid. Pinapakita sa atin, kinakailangan, makinig tayo. Nasa kanila po yung wisdom na ibinigay ng Lord sa kanila. Meron pong wisdom, mga kapatid. Minsan, yung mga bagay na hindi mo pa naiintindihan, mga bagay na hindi mo maunawaan, makikita natin, itinuturo ito ng mga magulang. Okay? Kaya kung minsan, sinasabi ko, ang challenge ko sa mga bata, lalo mga kabataan pa lang, mag-aasawa pa lang, gusto nyong malaman kung ano yung mga bagay na wag nyo nang dapat gawin? Tanungin niyo yung mga lolo't lola nyo, tanungin niyo yung mga magulang nyo, baka meron silang mga bagay na pinagsisisihan na dapat hindi nila ginawa. Kasi pwedeng hindi mo na yun mapuntahan. Sasabihin ng magulang mo, alam mo anak, noong araw, ganyan din ang pananaw ko. Ma, hindi mo alam, hindi mo naiintindihan. Mahal ko siya. Ganun, no? Makinig kayo mga anak, makinig kayo sa may wisdom na itinuturo ang inyong pong mga magulang. Alam niyo, madalas sila po yung mga unang naka-encounter ng mga problema, ng mga pagsubok. At praise the Lord kung na-overcome na nila ngayon yan at na-overcome natin yan sa biyaya at sa sustaining grace ng Lord. Pero makinig tayo. Merong mga itinuturo sila. Mga bagay na minsan hindi natin nakikita, pero nakikita na nila. Alam na nila yung mangyayari dyan. Alam ko na kung saan papunta yan. Di ba? Pero kung minsan, hindi, nagkakaroon ng hindi nakikinig, nawawalan ng paggalang, nawawalan ng pakikinig. Pagpapakita ito, mga kapatid, itong honor your parent, ay pagpapakita ng gratitude. Yung pagpapasalamat sa mga bagay na ginawa rin po nila sa ating pong mga buhay. And preserving relationship sa ating pong mga magulang. Mga kapatid, itinuturo po nito pong ikalimang utos na ito. Recognizing that God often shape us through imperfect people. Yes, may mga magulang po mga kapatid na actually mga magulang hindi naman talaga mga perpekto. Pero yung tinuturo ng ating pong Panginoon dito po sa ikalimang utos ng Panginoon na ito is pagre-recognize na kinakailangan makita natin kung paano tayo tinuturuan kahit na bagamat sila ay hindi rin po mga perpektong tao. Nagkakamali din po sila, nagkakaroon din po sila ng mga bagay na minsan hindi rin nila maintindihan, hindi rin nila agad na nauunawaan. Pero sinishape tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng pag-o-honor natin, pagbibigay galang natin sa ating pong mga magulang. Again, hindi tinuro ng Lord na i-honor mo siya kapag deserve nilang i-honor, pero ang tinuturo ng Lord, honor them. Honor your parents, honor your father and mother. Alam nyo, maging ang ating pong Panginoon ay nagpakita po ng example na kung paano po, even ito pong si Jesus, mga kapatid, kung paano po niya in-honor ang kanya pong earthly parents. Kilala niyo pa yung earthly parents ni Jesus? Si Mary and si Joseph. Di ba? Makikita natin yung kanyang pagiging pagsasubmit dito po sa kanya pong mga magulang. Alam niyo, may kwento sa Luke chapter 2 na kung saan nung time po na sila Mary, si Joseph, ay pupunta po sila sa Jerusalem during that time sapagkat meron po mga tinatawag na
pista ng Pasko o yung Passover na pinag-aralan na rin natin yung last time dito. Na kung bakit sila pupunta doon bilang pag-alala doon sa yung tinatawag na Passover. Okay, may mga panahon na si Mary at si Joseph pumupunta sa Jerusalem to celebrate the Passover. Pero dumating sa punto na itong kwento na ito, itong chapter 2 verse 51, pero bago to, itong istorya na ito mga kapatid ay si Jesus nagpaiwan sa Jerusalem, nalaman nila Mary na nawawala si Jesus kasi naiwan sa Jerusalem nagtuturo na doon yung batang Jesus. Di ba? Tapos nagalit din si Mary, syempre nagsabihan niya si Jesus, bakit, di ba, bakit nagpaiwan ka diyan sa Jerusalem, sa templo? Diba? Although sinabi ni Jesus na hindi niyo ba alam na nasa bahay ako ng aking ama, na ito yung kalooban ng Lord. Pero makikita natin mga kapatid, itong si Jesus na sinless Son of God ay nagpakita natin na sumunod pa rin siya, nagpapakita siya ng pagsasubmit sa kanya pong earthly parents. Ang sabi po sa Luke chapter 2 verse 51, sabi po rito, nung time na kinausap sila si Jesus ni Mary, sabi dito, siya ay sumama sa kanila pauwi sa Nazareth at siya ay naging masunurin sa kanila. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. So makikita natin kung paano even si Jesus, mga kapatid, ay nagpapakita ng paggalang sa kanya pong earthly parent. Okay? Kay Mary at kay Joseph. So isa po itong pagpapakita ng magandang example, mga kapatid, na pwede po nating sundan maging sa panahon po natin ngayon. Kahit na po siya po ay anak ng Diyos, alam na alam po natin, tinuro na po yan sa atin dito, Jesus the Son of God. Kahit sa kabila na siya po ay anak ng Diyos, mga kapatid, nagsasubmit siya sa early parent niya, sa kanya pong pagiging kabataan. At hanggang sa cross, mga kapatid, at sa mga bagay na kanya pong pinagdaanan sa cross, hanggang sa kanya pong pagkapako sa krus. Alam niyo, pagbabasahin niyo, nagkikwento kami ng asawa ko, nung binabasa daw niya yun dyan, actually, pagbabasahin niyo talaga yun dyan, makikita niyo, si Jesus, even nakapako sa krus, nandun pa rin yung pag-aalaga niya sa kanya pong ina. Nandun pa rin po yung kanya pong pag-aalala, pag-iingat, nandun po yung pag-respect at pag-honor niya sa kanya pong ina, yung earthly mother niya, na si Mary. So, makikita natin mga kapatid, ito yung example na pwede natin sundan sapagkat yung paggalang mga kapatid ay nagmamatter po ito sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya po hindi aksidente na tinuturo at inuutos to ng ating Diyos sa bawat isa po sa atin na honor your parent, honor your father and your mother sapagkat merong mga bagay na itinuturo po sa bawat isa po sa atin. Mga bagay na hindi natin makita pero ipinakita sa mga magulang. Mga bagay na hindi natin maunawaan pero ipinaunawa na sa mga magulang. Amen? Na siyang magiging gabay din po ng mga anak sa kanila pong paglaki. Mga kapatid, ito pong command na ito, medyo mas babalansin natin at medyo mas lalalim tayo ng konti. Alam niyo mga kapatid, ito pong command na ito, sa panahon po natin ngayon, napakahirap po nitong sundin. Sa panahon po natin ngayon, sa nakikita po natin, sa mga sitwasyon po natin, sa mga bagay na nakikita natin sa ating kapaligiran, yung mga bagay na nakikita natin sa news, yung mga bagay na nababasa natin, napapanood natin, sa panahon natin ngayon ay bilang isang tao, ay napakahirap sundin yung ito pong klase ng commandment. Sapagkat mapapansin natin, marami pong mga magulang o marami pong mga kilala natin ng mga magulang na hindi natin makikitaan ng biruin mo, ikaw Christian, sabi natin kanina, disenyo to ng Lord sa mga redeemed people, paano na lang merong mga magulang or may mga parent na unbeliever pero ikaw nandito ka sa church. Di ba? Pinapakita natin ngayon mga kapatid, sa modernong panahon natin ngayon, mapapansin natin na tila napakahirap sundin ng ganitong klase ng kautusan. Again, iba po yung obedience, iba po yung sinasabing merong pagsunod or merong nakikita na sumusunod ka. Hindi po ito nangangahulugan yung honor, hindi po nangangahulugan na lahat ng bagay na lang, na lahat ng sabihin na lang ng magulang ay gagawin mo. Mamaya papakita ko sa inyo yung may iba't iba kasi stage Pagka sobrang baby ka pa, hanggang sa adult ka na o mag-aasawa ka na. So, makikita natin mga kapatid,
na kung minsan ang hirap nitong sundin sapagkat makikita natin may mga magulang sa panahon po natin ngayon na sila mismo yung gumagawa ng kasalanan. Tapos ikaw, nandito ka sa church. Tapos sasabihin natin, honor your parent. How can I honor my parent, pastor? Paano ko i-respect? Di ba? Ulitin ko, magkaiba po yung obedience sa honoring. Iba yung pagbibigay ka ng galang, nagre-respect ka, di ba? Iba yung hindi ibig sabihin na lahat na lang susundin natin, lahat na lang ng words, lahat na lang na parang, alam mo yung authoritarian na wala ka ng ibang choice kundi sumunod kasi sinasabi daw, honor your parent. So papakita natin ito mga kapatid at mas bibigyan natin ito ng linaw. Ang honor mga kapatid, hindi nangangahulugan na pagsunod or pag-approve sa sin. Honor does not mean approving sin. Yung parang alam mo yung sinasang-ayunan mo na lang yung kasalanan. Yung honor, mga kapatid, hindi nangangahulugan na sumasang-ayon ka na lang sa kasalanan. Sapagkat marami pong mga parent ngayon, oo, may mga parent na loving, and you are blessed kung ang parent nyo loving. But some parents, marami mga parents, siyempre, nililid tayo faithfully, nililid tayo sa pananampalataya. May mga sinasabi natin, yung bayang Israel, ini-expect ng Lord na ganito yung gagawin nila para sa mga generation nila. At tinuturo ito sa mga redeemed people. Pero may mga conflict ito sa mga panahon natin ngayon na pwede nating pag-usapan ngayon, mga kapatid. Sapagkat may mga anak, may mga magulang na totoo mapagmahal. May mga magulang na totoong nililid sila. Maswerte nga si Brett at si Ian, nililid sila ng kanilang magulang. Di ba? Pero yung honor, mga kapatid, hindi nangangahulugan na lahat, even yung kasalanan, ay susundin na rin. Sapagkat may mga magulang, mga kapatid, na nag-iiwan ng sugat sa kanila pong mga anak. At sa tingin ko naman, wala naman dito nun. Pero ba dito yan? No? Parang na-abuse, parang, di ba, nasaktan, di ba? Bagamat may mga magulang na mapagmahal, mga kapatid, pero may mga magulang na nag-iiwan ng sugat sa kanila pong mga anak. At nafe-fail nila yung kanila pong role bilang isang magulang. Okay? Baka ma-misinterpret nyo, okay? Tinitingnan natin yung bayang Israel. Ito yung in-establish ng Lord sa bayang Israel. They were expected na ituturo nila sapagkat nasaksihan nila. In-establish sila, dinitouch sila ng Lord sa kasalanan. Then, narito tayo ngayon sa generation natin na may mga magulang na talagang nag-iwan ng sugat. They may fail deeply sa kanila pong mga anak. Kung paano nila tuturuan. Kasi, alam nyo, sa panahon natin ngayon, meron talagang mga pagkakataon na yung anak nasa church, pero yung magulang, wala. Di ba? Yung mga magulang, nasa suhalan, nagda-drugs, tapos yung anak pilit mag-church. Alam mo yun, yung mga ganong cases. Kaya nga pinapaunawa natin mga kapatid, yung pagbibigay galang, hindi nangangahulugan na susunod ka na rin o aaprubahan mo na rin, papayagan mo na rin yung kasalanan. Papayagan mo na rin yung paggawa ng kasalanan. Iginocommand po ng ating Panginoon dito po sa verse na ito mga kapatid, na sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, pinapakita po dito mga kapatid na kung paano tayo dapat sa ating pong pag-honor, hindi nangangahulugan na makikipag-participate tayo o hahayaan natin na kayo po ay abusuhin. Okay, na remain under abuse mga kapatid. So, you are honoring God, hindi dahil hindi mo nasusunod yung pagrespeto sa iyong magulang, pero pinapakita rin natin mga kapatid dito sa verse na ito, sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3, sabi po dito mga kapatid, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang. Tingnan itong verse na to, alang-alang sa Panginoon. Sundin ninyo ang inyong mga magulang in the Lord. So kung papansinin natin mga kapatid, yung praise na alang-alang sa Panginoon, ipinapakita po sa ating mga kapatid na yung pagsunod po natin ay under God's authority. Okay, nandun yung, ulitin ko, baka kasi iba sa atin, nandito kayo, nasa church kayo, nakirinig yung salita ng Lord, naririnig yung obey, yung honor your father and mother, pero yung parent nyo, may something na nakapag-iwan ng matinding galit sa inyo, matinding sakit, na na-abuse kayo. Baka meron dito na
hindi naman talaga, or pinapagawa kayo ng kasalanan. Makikita nyo, even sa panahon natin ngayon, yung mga, minsan, mga maliliit pang bata, tinuturuan na ng mga kalaswaan ng magulang, di ba, para sa pera. So, wala naman siguro dito noon, pero gusto ko ma-honor na rin at para mas maintindihan na rin, ma-address na rin natin ito mga kapatid. Na yung, yung pagsunod natin, tinuturo sa atin ng Panginoon, na yung pagsunod natin ay laging under God's authority. Okay? Hindi lahat na parang to the point na kahit kasalanan na, ay susundin na natin. Na kung alam na natin kasalanan na, ay susundin na natin. Okay? Na to the point na papagawin na tayo ng kasalanan, ay susundin na rin natin. Pinapakita natin mga kapatid, yung pagsunod natin sa magulang natin is under God's authority. Kung ang mga magulang natin ay tinuturuan na tayo magkasala, tinuturuan na tayong gumawa ng kasalanan, we respectfully obey God instead. Kanina tinuturo natin, pagpapakita ng kindness, hindi mo naman kailangan sigawan yung magulang mo eh. Pagpapakita ng pagpapakumbaba, amen? So pinapakita natin dito mga kapatid, yung honoring your parent ay doesn't mean na approving sin. O pagsunod na rin kahit alam na natin na gumagawa na sila ng kasalanan o yung pinapagawa na sa atin ay kasalanan. Mga kapatid, honoring parent does not mean pretending sin is acceptable or enabling harmful behavior. Hindi ibig sabihin na tayo po ay magpapakita ng pag-honor sa ating po mga parent, hindi po ito nangangahulugan na yung kasalanan, nagpipretend tayo na acceptable na lang yung kasalanan. Hindi po ganito yung tinuturo po ng ating pong Panginoon. Hindi ito yung purpose ng Lord kung bakit niya itinuro sa bayang Israel. Yung honor your parent, your honor your father and your mother. Hindi nangangahulugan na ang tingin na natin sa kasalanan or magiging acceptable na sa atin kung alam naman natin kasalanan. Mga kapatid, biblical honor is not blind approval. It means recognizing God's design for family while responding with truth, humility, wisdom, and grace. Alam nyo, hindi para sa inyo to kung yung parent nyo nasa church, yung parent nyo ay good example, yung parent nyo ay mayroong namumutawing salita ng Panginoon. Pero to the point, pero kung dumarating o kung magdarating sa pagkakataon na may mga anak, na may mga tao na to the point na ililid na sila sa pagkakasala, pinapakita ito sa atin ng Panginoon mga kapatid, na yung biblical honor na tinuturo po sa atin ay hindi pagiging bulag sa kasalanan. Hindi yung tipo na hindi na natin naiintindihan kung ano yung kasalanan at hindi. Ito po ay respond natin mga kapatid, nagpapakita na ito po ay design ng Lord sa bawat pamilya, pero kinakailangan ipakita rin natin yung ating pong pag-respond sa mga bagay na ito, mga kapatid, na meron pong tayo, dala-dala po natin yung katotohanan, meron po tayong kapakumbabaan, nandun yung wisdom, at nandun po yung grace ng ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Ayoko rin naman ma-misinterpret ng mga anak. Gano'n na, no? Kasalanan na yan. Baka sa tingin mo lang kasi ayaw mo lang. Di ba? Anak, mag-aral ka. Kasalanan yan. Kasi tamad ka eh. Di ba? Sabi sa'yo ng magulang mo, wag ka muna mag-boyfriend. Kasalanan yan. Kasi gusto mo na mag-boyfriend, mag-girlfriend. Di ba? Huwag nyo itong gagamitin, itong mga sinasabi ko na ito, para lang kayo rin mismo ang magkasala. Okay, mayroong mga magulang na nililid ang anak sa kasalanan, tapos may mga anak na magre-rebelde, mapupunta sa kasalanan. Sabihin, Pastor, kaya hindi ko sinusunod ang magulang ko? Nililid ako sa kasalanan. Sabi mo, pagka nililid ako sa kasalanan, ay wag kong susundin. Tama po yun. Speak in truth,
with humility, with grace. Pero tingnan mo yung buhay mo. Baka after mong sabihin sa akin yan, nagda-drugs ka. Pastor, hindi ko sinusunod ang magulang ko kasi hindi naman sila good example. Pero baka habang sinasabi mo sa akin yan, addict ka, drug addict. Kasi ang purpose ng Panginoon is to honor God. All nation is for the glory of God. Everything is for the glory of God. Kung ang respond mo ay hindi rin nag-honor sa Panginoon, may mali ka rin. May problema ka rin. Pastor, sabi mo, pag mali na sinasabi ng magulang, wag ko nang sundin. Pero tingnan mo buhay mo. Nandun ka, nag-scatter. Scatter. Di ba? Dati nakakotse, nakabike na lang, hanggang sa naglalakad na lang. Tapos ang pananaw mo, pastor, kasi mga magulang ko, not good example. Pero tingnan mo yung buhay mo. Baka ikaw ang may problema. Baka may problema ka rin. Kasi kung ang respond mo, hindi ko sinusunod ang magulang ko kasi bire mo, tinuturuan ako magsugal. Pero ikaw nasa church, you will honor God sa iyong buhay. Amen? Makikita natin yung pagkakaiba na nagiging alibay na lang nila yung hindi pagsunod, tapos napupunta rin sila sa maling desisyon. Ay, mali po example ng magulang ko kasi nung araw sila po ganito, ganyan. Pero ikaw, yun din ang papuntahan mo. Ang sabi sa'yo ng magulang, wag mo nang gawin yan kasi galing na kami dyan. Pastor, hindi ko sinusunod magulang ko kasi they are not good example. Pero ikaw, papunta ka na rin doon. Naunawaan niyo mga kapatid, kung ang magiging respond natin sa mga alibay na gagawin natin, lalo na sa mga anak, ay papunta rin doon sa ikasasama ninyo. Baka hindi yung magulang may problema. Baka kayo. Sa panahon natin ngayon mga kapatid, marami po mga believers, even mga believers mga kapatid, nag-i-struggle sila kung paano po nila i-honor ang kanila po mga magulang. Sapagkat para sa kanila, sa tingin po nila, akala nila na ang pag-honor ay nagre-require ng pretending nothing happened, na parang walang nangyari, na parang walang masama dun sa iniuutos. Hindi po ganito yung sinasabi natin mga kapatid. Pinapakita po ng scripture na kung saan magkaiba yung tinatawag na kasi minsan may mga nagawa silang pagkakamali, may nagawa silang kasalanan sa atin, na-abuse kayo o na-abuse tayo. Kung minsan hindi tayo maka-get over dun sa ginawa ng magulang natin. Alam niyo, dinidistinguish ng Lord yung tinatawag na forgiveness and reconciliation, yung pagkakasundo. Pwede kang magpatawad. Pero pwede kang magpatawad na merong healthy boundaries. Okay? So hindi ibig sabihin na nagkakaroon ng boundaries, nagkakaroon ng healthy boundaries, ay doesn't mean na hindi ka nagpatawad. Okay? And again, yung pagpapatawad na yon, nagpapakita ng respect and honor sa ating pong Panginoon, sa ating pong mga magulang. Kaya ang tinuturo po sa atin, mga kapatid, hanggat maaari, kaya natin paksamahan ng isang tao. Alam nyo, itong tinuturo na itong Romans 12 verse 18, basahin natin. Sabi po rito, hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo ng mapayapa kasama ang sinuman. Tinuturo sa atin, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, ito, applicable din to sa atin po, sa mga anak, sa pamilya. Na hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya para makisamahan, hanggat maaari, mamuhay kayo ng mapayapa. Hindi nyo kailangan sundin yung mali nilang ginagawa kung kayo man ay nakakaranas ng mga ganitong bagay. Hindi kinakailangan na to the point na parang magiging bulag na lang tayo sa kasalanan, na kahit alam nating masama ay gagawin na rin natin. Hanggat maaari, ang inuutos po sa atin, hanggat kaya, tayo bilang isang taong nakakaunawa ng salita ng Panginoon, tayo yung higit na nakakaunawa, tayo ang kinakailangan umunawa sa mga bagay na na-experience po natin. Hanggat kaya, mga kapatid. Sometimes, healthy boundaries are necessary. Bagamat may mga pagkakataon, may mga sitwasyon na hindi natin inaasahan, o hindi ko alam kung ano po yung inyo pong mga na-encounter, inyo pong mga naranasan sa inyong pong mga pamilya.
sa inyo pong mga magulang. Pero minsan, kailangan din natin ng tinatawag na healthy boundaries. Pero kung kayo po ay mag-aasawa na o kayo po ay may asawa na, instruction talaga ng Lord, nahihiwalay kayo sa inyong pong pamilya. At kayo naman ngayon, yung magiging parent. Kayo naman ngayon, yung maglilid sa inyo pong generation. Pero kung tayo po, nakapasok, nandun pa tayo, under tayo ng ating pong mga magulang, mga kapatid, sometimes may mga pagkakataon na inaalaw ng Lord yung mga healthy boundaries sa ating pong mga pamilya. Kasi ayaw din ng Lord, ang nais kasi ng Panginoon, mga kapatid, itong lahat ng gagawin natin, lahat ito papunta sa tinatawag na pag-glorify natin sa ating pong Panginoon. Hindi mo sinusunod yung mali nilang gawa, dapat nag-glorify ang Lord sa inyo pong respond. Okay? Hindi dahil hindi ko sinusunod, pastor, pero ikaw nagiging drug addict ka. Dapat nag-glorify ang Panginoon doon sa mga respond natin. Okay? Ibig sabihin, lahat ng ito, mga kapatid, ang pinaka-ultimate purpose ng Lord, kung bakit niya ito itinuturo, is to glorify God. To glorify ang ating pong Panginoon. Alam niyo, sa atin po bilang isang tao, yung pagbibigay ng honor, mga kapatid, pagbibigay ng galang, may mga different, different look and in the different season. Kung kayo po ay bata, sa mga bata, siguro mga edad ni Lilo, ano ba si Lilo rito? Si Brett, si Ian, yun mga nakikita kong bata eh. Si Jacob, si Judah, si Irene, hindi si Irene, no? Ano na yun, adult na si Irene. Yung mga bata, di ba, sa mga bata, ang honor, mga kapatid, may mean obedience. Kinakailangan talaga ng pagsunod. Honor, sinasabi natin kanina, yung honor, magkaiba sa obedience. Pero, alam niyo, pag ikaw ay bata pa, wala ka pang kakayanang magdesisyon. Alam mo sa sarili mo, kumakain ka pa sa pinaghirapan ng magulang mo, di ba? Hindi mo pa naiintindihan yung lahat ng bagay. Baka akala mo lang yung napanood mo sa TikTok, yun na yung buhay. Pero, kung ikaw ay nasa murang edad pa, ikaw ay bata pa, kasi imagine, magdidesisyon na sa buhay si Brett. Pinapakita dito, mga kapatid, yung pag-honor sa ganitong edad, yung mga bata pa, kinakailangan talaga ng pagsunod. Meron talagang kalakip na pagsunod. Bakit? Kasi wala kang choice eh. Hindi mo maiintindihan pa yung mga bagay na lalakaran mo. Hindi mo pa mauunawaan yung mga bagay na gagawin mo. Wala ka pang sapat na kaalaman, wala ka pang sapat na kakayanan, kundi ang pagbibigay mo ng honor sa Panginoon ay ang pagbibigay mo ng honor sa parent ay may kalakip na pagsunod. Bire mo, yung tuition mo, galing pa sa magulang mo. Yung kinakain mo. Tapos magsasabi ka ng I love you, ikaw na talaga, mahal na mahal kita. Tapos yung pambao mo galing sa nanay mo, galing sa tatay mo. Di ba? Kumakain ka pa sa pinaghirapan ng tatay mo. Hindi ganito yung tinuturo sa atin, mga kapatid. Kung ikaw ay nasa sitwasyon ng pagiging bata, kinakailangan mo talagang sumunod. Merong talagang kalakip na pagsunod, yung paggalang. Amen? Sapagkat ang pinag-aaralan natin, mga kapatid, ay merong talagang merong wisdom na ibinibigay ang ating Panginoon sa mga magulang na kung saan sila talaga yung mag-guide. Sila talaga, biruin mo, magdidesisyon si Vince, di ba? Magdidesisyon si Lilo, sabi ni Lilo, ma, kaya ko na buhay ko. I will respect you, pero alam ko yung ginagawa ko. Biruin mo si Lilo, magsasalita ng ganon. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay nasa sitwasyon na ikaw po ay bata pa, wala ka pang sapat na kakayanan, wala ka pang sariling buhay, na ikaw ay nag-asawa na, or di ba, na ikaw po ay under pa sa responsibility ng inyong pong magulang, meron talagang kalakip na pagsunod. Okay? Pero sa mga adult, yung mga tipong mag-aasawa na, Ray Rivera, Ray, di ba? Si Ray, na may plano na mag-asawa. Sa mga adult, yung honor, mga kapatid, ay pagpapakita po ito ng respect, care, patience, gratitude, presence, or forgiveness. Sana nasusundan niyo, mga kapatid. Tinuturo natin kanina na hindi lahat ng pagsunod ay to the point na kahit kasalanan gagawin mo na. That's for adult. Kasi meron ka ng kakayanan, meron kang kaalaman, naiintindihan mo na,
Pero nagpapakita ka pa rin ng respect, ng pag-care, patience, gratitude, presence, and forgiveness. Kasi kayo yun eh, adult. Tayo yun. Ilalabas lang natin yung malalilo, breath, yan. Tapos the rest, mga adult na. So, ibig sabihin, meron na kayong kakayanan, naiintindihan nyo na, baka narito kayo, tapos parent nyo, may ginagawang kasalanan, o hindi naman Christian, nililig kayo sa kasalanan, pwede yung i-honor ang parent na meron pong respeto, pero hindi nyo kailangan sundin yung kanilang maling ginagawa. Nakukuha nyo po mga kapatid. That's honoring sa ating pong mga parent. May kalakip na pagpapakita ito ng respeto, ng care, patience, gratitude, presence, and forgiveness. Kayo na rin, meron na rin tayong kakayanan magpatawad. Alam din natin kung paano po magpatawad, kung paano po maging mapagpasalamat. Okay? Sa ating po mga magulang. Kasi tayo po, ang higit na nakakaunawa, tayo po ay meron na pong kakayanan, sapat na pangunawa kung paano po natin ipapakita yung ating pag-honor sa ating pong mga magulang. Alam nyo mga kapatid, minsan may mga tao na kapag ang pananaw nila, kapag matanda na, kasi minsan pagtatalunan to eh, pag matanda na yung magulang, ay responsibility ko pa ba sila? Wala na akong, nagpapakita pa ba ako ng honor sa magulang kapag hindi ko na inaalagaan yung mga matatanda, di ba? Alam niyo mga kapatid, tinuturo din even sa Bible, na yung pagkikare din po, kasi kung kayo ay adult na, syempre, hindi naman natin ina-expect dito yung malalilo na magkikare sa mga aging parents. Di ba? So, ibig sabihin sa mga adult, kayong mga nakakaunawa, tayong mga nakakaunawa, baka iba sa atin dito, papunta na rin sa pagpapamilya, yung pag-aalaga sa mga matatanda o yung caring for aging parents, mga kapatid, is still an act of worship. Alam niyo, sa book po ng Mark, yung mga Pharisees, ganito yung kanila pong, yung tinuturo po nila, taliwas po dito eh. Ang tinuturo nila, kapag ka matanda na, wala ka nang responsibilidad dyan. Dapat iwanan mo na yan. Di ba? Tinuturo to, pero nire-rebuke ito ng ating Panginoon, mga kapatid. Nire-rebuke ng ating Panginoong Jesus, ito pong mga religious leaders na ito, na ang pananaw ay kinakailangan, i-neglect na nila yung kanila pong mga responsibility sa kanila pong mga magulang kapag lalo na kung sila po ay mga byuda na, sila po ay mga matatanda na. At nire-rebuke ito ng Lord na sa mga religious leader. Sapagkat kung babasahin po natin in the book of Mark chapter 7 verse 9 to 13, ang sabi po dito, sinabi po ni Jesus, ang gagaling ninyo, kausap po niya dito yung mga Pharisees kasi tinuturuan niya yung mga tao na dapat, totally, wala na kayong participation dyan, wala na kayong itutulong dyan sa inyong mga magulang. Sabi rito, sinabi po ni Jesus, ang gagaling ninyo, para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo at marami pa kayong ginagawang katulad nito. Okay? So papansin natin mga kapatid, itong verse na binasa po natin, ito yung scenario na kung saan pinapakita ng mga Pharisees, wala na akong ibibigay sa'yo. Wala na akong itutulong sa'yo sapagkat binigay ko na sa Diyos eh. Alam mo yung mga alibay na to the point na pababayaan na nila yung kanila pong mga magulang. Pero ipapakita po sa atin mga kapatid, kung tayo po ay isang mananampalataya at tayo po ay nasa isang Christian community, even yung pag-aalaga po sa ating pong mga magulang, ng mga matatanda ng magulang, lalo na yung mga wala na pong inaasahan, ay pagpapakita rin po ito ng ating pong pagpapasalamat sa Panginoon, pagpapakita rin ito ng ating, is a way ng ating pong pag-worship din sa ating pong Panginoon. Even si Paul, mga kapatid, ay sabi po niya sa 1 Timothy chapter 5 verse 4, subalit kung isang byuda ay may anak o apo, sila ang unang dapat pumalinga sa kanyang bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Alam niyo, pag binabasa niyo itong 1 Timothy na to, itong chapter 5 na ito,
Ipinapakita dito ng Panginoon kung ng salita na ito, mga kapatid, na kung paano dapat ang isang mananampalataya, kung paano siya mag-care sa mga byuda, sa mga nangangailangan, sa church, kung mayroong mga nangangailangan. At itinukoy din niya dito, mga kapatid, na specifically, na tayo bilang isang mananampalataya na nakakaunawa ng salita niya, nakakaunawa ng salita ng ating Panginoon, na kinakailangan marunong din tayo kung paano tayo mag-aalaga, kung paano din natin binibigyan ng pagpapakita ng ating honor sa pamamagitan ng pagtanaw din natin ng utang na loob sa mga bagay o sa mga bagay na ginawa ng ating mga magulang. Ng mga bagay na bilang pagtanaw natin, bilang pagpapasalamat din natin sa mga bagay na ginawa po nila sa ating pong mga buhay. Pastor, paano nga yan kung masama nga yung magulang? Hindi nga kalugod-lugod yung ginagawa ng magulang. Again, you should honor your parent and your father and mother na hindi kailangan sundin yung kanila pong mga ginagawa. Hindi kailangan na maging bulag tayo sa kasalanan kung tayo po ay nililid na pagdating po sa pagkakasala. So pinapakita sa atin, mga kapatid, itinuturo sa atin dito na kung tayo po, dumating tayo sa punto, mga adult na, may mga magulang na matatanda na, nagpapakita rin po ito ng ating pong pagsunod sa ating Panginoon, sa ating pong, sa pamamagitan po ng pag-care po natin sa mga taong ito, sa mga magulang natin. Lalo na po, alam mo, ang pinaka-ina-address po dito ay yung mga taong wala na po talaga ibang inaasahan. Yung mga magulang na wala na talaga ibang inaasahan. Mga byuda na, diba? Kung paano natin sila, paminsan-minsan, makikita natin kung paano natin pagpapakita ng ating pong pagkikare sa mga taong ito, na lalo na kung wala na po silang ibang inaasahan. Can you imagine, meron kang magulang, nag-iisa na lang sa buhay. Diba? Tapos ikaw, sabi mo sa sarili mo, ang instruction ng Lord, ihiwalay kami sa magulang namin. So hindi po ganoon yung lalim nun, yung pagpapakita ng ating pong na tinuturo ng ating Panginoon. Kaya tinuturo ng Lord yung honor your parent, sapagkat tayo rin yung magbabalik ng mga bagay nito, tayo rin yung gagawa nito, tayo rin yung inaasahan ng Panginoon, mga anak, na kung saan magkikare sa mga magulang, lalo na yung mga magulang na wala na pong ibang inaasahan. Okay? Napakahigpit po ng Panginoon dyan. Pagpapakita po ng kawalan ng pananampalataya, pagpapakita ito ng inyo pong pagtalikod sa inyo pong pananampalataya, kung yung mga magulang, lalo na yung mga wala na pong inaasahan, ay pababayaan na ninyo. Di ba? Alam nyo, ako po, yung buhay po, kung sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako po ay galing po sa broken family. Ang magulang ko po ay merong pamilya sa babae, may pamilya may ibang pamilya. Yung father ko naman ay halos nag-iisa na lang sa buhay. Parang nag-aalaga na lang ng baboy, kasi galing po kami sa unbeliever o unchristian family. Nagsimula po ang aming buhay sa hindi makakristyanong pamumuhay. At ito po yung naging resulta nito. Naging broken family po kami, nagkaroon ng pamilya ang bawat isa. Kaya nga po, pag tinatanong ako kung ilan kami magkakapatid, 10 kami. Pero pag tinanong yung kapatid ko, 7 lang sila. Pag tinanong kabila kong kapatid, 6 lang sila. So magkaiba sila ng Pero pag tinanong yung dalawa kong kapatid, ay magkaiba sila ng hindi sila magkapatid. Di ba? Alam mo yung gano'n na basta magulo di ba? Kahit ako naguluhan na rin. Di ba? Ibig sabihin, mga kapatid, marami talaga mga senaryo, iba-iba yung kwento natin sa ating mga buhay. Na yung pag-honor natin yung sabi ng Panginoon na honor your parent, your father and your mother, ay hindi nangangulugan na parang wala na lang tayong to the point na susundin na natin yung mali nilang ginagawa. Bagkus pagpapakita pa rin kung paano natin sila kinikare, kung paano pa rin tayo nag-speak sa kanila kindly, na mayroong kindness, mga kapatid, na pagpapakita pa rin ng paggalang at pagrespeto sa kabila po ng mga bagay na maaaring na-encounter natin sa ating pong mga buhay. Yung honor your father and mother, mga kapatid, itong command na ito na may pangako na tayo po ay, ang sabi ng Panginoon, that your days may be long in the land. So, kalakip na mayroong pangako na ang ating pong buhay ay mas haba sa lupain at na ibinigay po ng ating Panginoon sa panahon po ng bayang Israel, mga kapatid.
So makikita natin na we are guided. We are, di ba, nakikita natin na tayo po ay merong nakukuhang wisdom sa mga bagay na ito na ating pong na-encounter sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, ang pag-honor po natin sa ating pong mga magulang ay hindi naggagarantiya na wala na tayong magiging problema sa buhay. Iba-iba yung kwento natin, iba-iba yung mga sitwasyon natin, iba-iba yung mga bagay na na-experience natin. Hindi dahil tayo po ay mayroong paggalang sa ating pong mga magulang, ay nangangahulugan na wala na po tayong magiging problema. Sabi ng Exodus 20:12, ahabang inyong buhay sa lupain na aking ibibigay sa inyo. Hindi nangangahulugan na wala ka ng problema. In fact, pagkatapos po itong i-share ng ating Panginoon sa bayang Israel, ang dami nilang na-encounter ng mga problema, ang dami rin nilang mga na-encounter na iba't ibang mga pagsubok na talagang susubukin yung kanila pong pananampalataya kung hanggang saan yung kanila pong pananampalataya. So hindi nangangahulugan na to the point na wala ka nang may encounter na problema sa buhay. Pero pinapakita po sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na tayo bilang nakakaunawa ng salita ng Panginoon, mga anak, o kahit tayo po ay mga magulang, napaka-importante na magkaroon po sa pamamagitan po natin, magsisimula po sa bawat isa po sa atin. Kung hindi man maganda ang naging generation mo, ang mga naging pinagmulan mo, hindi man naging maganda ang example ng mga magulang mo, hindi man naging maganda yung mga experience mo, pero ine-expect po ng Panginoon tayo, bilang tayo na nakakaunawa at nakakarinig ng salita ng Panginoon, kung kayo man po ay magulang, kung kayo man po ay anak, ine-expect ng Lord na yung generations natin, yung mga susunod nating mga henerasyon, ay magbibuild ng mga bagong healthy communities sa pamamagitan po ng ating pong Panginoon. Can you imagine, mag-aasawa si Banay in the future? Malamang yung pamilya niya nasa church. Amen? Mag-aasawa si Ian in the future. Malamang yung pamilya niya nasa church. Amen? Sapagkat ito, tayo na nakakaunawa ng salita ng Panginoon, tayo, dito magsisimula yung healthy communities na ine-expect ng ating Panginoon. Dito magsisimula. Hindi ibig sabihin, masama na yung pinanggalingan natin, mali yung pinanggalingan natin, magiging mali na rin tayo. Hindi ibig sabihin na meron tayong mga maling experience sa buhay, sa pamilya natin, sa magulang, ay hahayaan na natin ang ating pong mga buhay na mapunta na lang din sa hindi maganda. Nandito tayo, nakakarinig tayo ng salita ng Panginoon, mga kapatid. At ito yung mga bagay na kung saan magiging gabay po natin para sa kung tayo man, darating tayo sa punto, lalo na sa mga anak, sa mga bagong mag-aasawa, sa mga bata, darating tayo sa punto ng buhay natin na kayo ay magpapamilya. Sa inyo magsisimula ang ine-expect ng Lord na healthy generations. Sa atin magsisimula ang henerasyon na ito, mga kapatid. Sa ating makabagong henerasyon na kung saan ay mas madalas na pinapawalang halaga ang mga ganitong utos. Marami sa mga kabataan ang mas marunong pa sa magulang. Ang magulang na ang pinapasunod ng anak. Ang utos na ito ay isang panawagan na kayo ay maging mapagpakumbaba. Mga anak, isa itong paalala sa bawat isa po sa atin na kinakailangan magkaroon tayo ng humbleness, ng humility sa ating pong mga magulang. Lalo na kung tayo po, meron kayong mga magulang na rito sa church, pinapaunawa sa inyo yung tama, pinapaunawa sa inyo kung ano yung mga bagay na dapat mong gawin. Ipinapakita sa inyo ng mga magulang kung gaano ka-importante ang church. Mga kapatid, tayo po ay maging mapagpasakop sa ating pong mga magulang. Alalahanin natin na ang ating mga magulang na itong pamilya na ito, mga kapatid, alalahanin po natin na sa pamamagitan po nila, merong mga taong nananalangin sa atin. Someone prayed for you. Can you imagine? Alam ko, si Ate Daily, pinapanalangin niya si Brett. Pinapanalangin niya. Alam niyo ba yung Brett? Alam niyo ba yung Ian? Kung nasa prayer meeting, pinagpipray niya kayo. Amen? Someone prayed for you. Sila Ate Angga, pinagpipray niya yung mga anak niya. Diba? Sila Ate Ann, pinagpipray. Jacob, Judah, alam niyo ba yun? Pinagpipray kayo ng pamilya niyo, ng mga magulang ninyo. Someone prayed for you. Someone sacrificed for you. Someone carried burdens you may never fully know. May mga hirap sila, mga anak. May mga hirap sila na hindi nyo nakikita.
Pero nagpipretend silang okay para sa inyo. Para lang makapag-aral kayo, para lang maging mabuting tao kayo, para lang mapaganda yung buhay nyo. And you are blessed dahil narito po yung inyong pong mga pamilya. At kung kayo man, wala rito yung inyong pamilya, o inyong pong mga magulang, mga kapatid, kayo sa inyo magsisimula. Kayo ine-expect ng Panginoon na magsisimula yung generation sa inyo. Ituturo nyo sa inyo pong mga magiging mga anak. Bagamat mga kapatid, wala pong perpektong magulang. Kahit sino sa atin mga kapatid, walang perpektong magulang. Hindi tayo nagkaroon ng mga perpektong magulang. Hindi natin kailanman naging perfectly honor yung ating mga parents. Pero pinapakita sa ating mga kapatid na ang ating Panginoong Hesus na nag-ahalay ng kanya pong buhay, perfectly obeyed His Father. Hanggang sa kamatayan niya, hanggang sa muling pagkabuhay niya mga kapatid, pinapakita sa atin na ang ating Panginoong Hesus nagpatawad siya kahit na doon sa mga imperfect parent at ang mga imperfect children. Lahat po yun mga kapatid. Nagpatawad ang ating Panginoon sa bawat isa po sa atin. Tinuring tayo matuwid sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Siguro habang nare-realize nyo kung anong ginawa ng Panginoon, bagamat meron kayong mga imperfect parent, you praise God dahil makikita nyo sa pamamagitan nila meron kayong mga bagay na natutunan. Kung kayo man ay may mga godly parent, praise God sapagkat nililid kayo ng Lord. May mga nagtuturo sa inyo patungkol sa salita ng ating Panginoon. Pinapakita dito mga kapatid na ang ating pag-asa, our hope is not having perfect families. Na kapag wala na tayong perfect families, ay parang wala nang kapag-asa. Nagsimula tayo sa maling pamilya, parang gusto mo na lang maging mali na rin ang takbo ng iyong buong buhay. Our hope is not having a perfect families, mga kapatid. Our hope is in a perfect Savior who restores broken sinners. Ang ating pong pag-asa ay nandun sa perfectong Savior natin na nag-restore sa mga broken sinners sa ating pong mga makasalanang pamumuhay. Mga kapatid, bibigyan ko kayo ng mga practical application at medyo mabilis na lang po tayo. Pagpaumanin nyo po kasi kailangan i-address po natin ito lahat. At medyo bibilisan ko ng konti kasi yung orasan ko po ay namatay na yung battery kaya hindi gumagana. So, mananatili pa rin oras to hanggang mamaya. Napansin ko lang, bilang nawala ng battery. Okay, bigyan ko kayo ng mga practical application at mabilis lang po tayo. If you have godly parents, mga anak, makinig kayo. Kung kayo po ay mayroong mga godly parents, mga magulang nyo nandito. Ang sabi po ng Proverbs chapter 23, verse 22 to 25, pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay. At huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya ay matanda na. Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat-dapat. Ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. Again, para po ito sa mga anak na narito ang iyong mga magulang. Meron kayong mga godly parent na sa church at naglilingkod sa Panginoon. Express natin mga kapatid yung gratitude instead of taking them for granted. Spend quality time with them. Nasa kanila yung, meron silang wisdom, meron silang ituturo sa inyo mga kapatid. Seek their wisdom before making important decisions. Pray for them regularly. Care for them emotionally, physically, and financially as they grow older. You are blessed sapagkat nandito po at meron tayong mga godly parents. If your parents have hurt you, kung ang magulang nyo ay nakasakit naman sa inyo, ang sabi ng Romans chapter 12 verse 17 to 21, huwag ninyong gantihan ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa harap ng lahat ng mga tao. Hanggat maaari, gawin ninyo ang inyong makakaya upang mamuhay kayo na mapayapa kasama ng sinuman.
Mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan ninyo iyon sa galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Sa halip, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Nakasakit sa iyo ang ibang tao, nakasakit sa iyo ang magulang mo. Ang sabi din sa Ephesians chapter 4 verse 31 to 32, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Application nito mga kapatid sa atin, kung tayo po naka-experience ng mga pananakit, mga pag-abuse, mga magulang na nakasakit at nag-iwan ng sugat sa atin po mga puso. Honor does not mean pretending the heart never happened. Mga kapatid, choose forgiveness, even if reconciliation takes time. Speak respectfully, even when setting healthy boundaries. Pray for God to heal your heart instead of holding bitterness. Alalahanin natin mga kapatid that you can forgive someone without allowing continued abuse. Maaari tayong magpatawad nang hindi natin hinahayaan na tayo po ay tuluyang at tuloy-tuloy na abusuhin. If your parents naman mga kapatid are unbelievers, baka meron kayong mga magulang na unbelievers, ang sabi po sa 1 Peter 3 verse 1 and 2, actually ito pong verse na ito ay patungkol to sa pagpapasakop ng asawang babae kahit na po ang isang lalaki ay hindi po mananampalataya. Okay? Pagpapakita ito kung paano po nagpapasakop. Sabi po ng 1 Peter 3, 1 and 2, ito yung sabi niya. Pero connected din ito mga kapatid kung tayo po ay meron po mga magulang na unbelievers. Ang sabi po rito, kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, may hikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Okay? Kasan pa ba? So makikita natin mga kapatid, even ito pong verse na ito ay patungkol sa pagpapasakop ng magulang, ng asawang babae sa kanilang asawang lalaki, ay pagpapakita ito ng pagiging good example pa rin natin, kayong mga anak, na bagamat mayroong mga magulang na hindi pa mananampalataya, dahil sa pagpapakita natin ng mga good example mga kapatid, pagpapakita natin, hindi dito, hindi nyo na kailangan ipaliwanag kung anong church ang pinupuntahan nyo. Hindi nyo na kailangan ipaliwanag kung anong doktrina ninyo. Pinapakita lang sa pagiging good example nyo, nakikita ng ating pong mga magulang kung ano po yung mga bagay na ito. At we will honor them sa pamamagitan ng ating pong mga buhay. Show Christ through your character, mga kapatid. Be respectful even when they reject your faith. Obey them in matters that you do not contradict God's word. Let your love become your testimony. Another one, mga kapatid, if your parents ask you to sin, tinuturuan ka na, inuutusan ka na magkasala, respectfully decline. Okay, ito po yung mga practical application natin. Explain your convictions with humility. Continue loving them while remaining faithful to Christ. Okay? Another one, if you are already a parent, kung kayo naman po ay magulang na, kayo naman po ay may mga anak na, ang sabi po na Ephesians chapter 6 verse 4, sabi po rito, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Amen? Ang application po natin dyan mga kapatid, model the honor you expect from your children. Gusto mong i-honor ka ng iyong pong mga anak, ipakita mo yung ine-expect mo sa iyo pong mga anak. Ask forgiveness when you fail. Discipline with love, not anger. Point your children to Christ rather than merely demanding obedience. Ituruan niyo sila sa Panginoon. Ituro sila sa Panginoon. Ibigay niyo sila sa Panginoon.
na higit sa pagdedemand lang na kayo po ay dapat sundin. Children often learn honor by watching honorable parents. Amen? Diyan pa ba kayo? Gutom na. Number 6, malapit na tayo. If your parents are elderly, kung ang magulang nyo naman ay matatanda na, lalo na kung wala na pong inaasahan. Ang sabi po ng 1 Timothy, chapter 5, verse 4, subalit kung ang isang byuda ay may anak o apo, sila ang unang dapat kumalinga sa kanya bilang pagtanaw ng utang na loob, sapagkat ito ay nakalulugod sa Diyos. Sa verse 8, ang sino mang hindi kumakalinga sa kanyang mga kamag-anak, lalo na sa mga kabilang sa kanyang pamilya, ay tumalikod na sa pananampalataya. Okay? So if your parents are elderly, syempre kung wala ka namang parent, syempre wala ka dito. Diba? Wala ka ng parent. Pero marami kami mga parent na ito yung status natin pagdating sa mga pamilya o mga magulang po natin. Okay? So visit or call them regularly. Help with their needs if you are able. Include them in family decision when appropriate. Do not neglect them when they become dependent on others. Mga kapatid, honoring parents continues even after we become adults. Okay? Kung ang mga magulang natin ay mga matatanda na. Sa ikapito, mga kapatid, ito yung last. If your parents are no longer living, patay na, wala na yung pamilya, wala na yung magulang mo dito. Ang sabi po ng Proverbs 10 verse 7, ang alaala ng matuwid mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masama ay tiyak na mapaparang. Ang application natin, mga kapatid, kung inyo pong mga magulang ay patay na o matagal nang wala, honor their memory by living a life that glorifies God. Kung sila po ay may mga, lalo na kung may mga magaganda silang mga bagay na itinuro sa atin, okay, that glorifies God. Continue the good values they taught you. Mga bagay na itinuro nila sa inyo. Thank God for His faithfulness through their influence. If your memories are painful, entrust your grief to the Lord and find healing in Him. Amen? Kung wala na sila, alalahanin natin yung mga bagay na naitulong nila at mga bagay na nagawa nila sa ating pong mga buhay. Mga kapatid, ang paggalang sa iyong ama at ina ay hindi tungkol sa pagpapanggap na sila ay perpekto. Ito ay tungkol sa pagkilala sa otoridad ng Diyos, pagtugon ng may katangiang tulad ni Kristo, ang pagtitiwala sa Diyos na harapin ang bawat kawalan ng katarungan. Sa isang modernong henerasyon, kung saan ang kawalang galang ay kadalasang ipinagdiriwang at ang mga ugnayan sa pamilya ay madaling iwanan, ang mga Kristiyano ay tinatawag na maging kakaiba. Nagbibigay pugay tayo hindi dahil sa palaging nararapat ito sa ating mga magulang, kundi dahil iniutos ito ng Ama sa langit. Kasabay nito, naaalala natin na ang paggalang sa mga magulang ay hindi kailanman nangangailangan sa atin na konsintihin ang kasalanan o pang-aabuso. Nagbibigay pugay tayo ng may karunungan, katotohanan, biyaya at pagmamahal. Mga kapatid, bago tayo manalangin, tanungin natin ang ating mga sarili. Paano ko na ipapakita ang aking paggalang? Hindi para maging perpekto, hindi dahil ginagampanan mo lang, kundi dahil ikaw ay tunay na gumagalang. Baka nga may mga magulang tayo dito, kasama lang natin sa bahay. Magkasama kayo, lagi kayong nag-uusap, o lagi kayong magkasama, lagi kayong nakikita, baka lagi mo siyang kasama, pero totally disconnected ka. Sinumukha ngang sumusunod ka, pero wala ka naman talagang paggalang at pagre-respeto. Pinapakita sa atin, mga kapatid, na honoring parents ay pagpapakita na kinakailangan connected ka sa iyo pong mga magulang. Baka kasama mo lang siya, pero totally disconnected ka sa kanya. Hindi mo pinapahalagahan ang kanyang sakripisyo dahil nandyan lang siya, kaya lagi mo siyang kinakalimutan. Mga kapatid, baka may mga bagay tayo o mga magulang natin, nandyan lang sila. Kasama lang natin sila, lagi mo lang silang nakikita. Maaring disconnected ka pala sa kanila. Hindi mo pala talaga sila nire-respeto, hindi mo talaga sila ginagalang.